Coach Poy! Oh, Bakit madalas nagkakaroon ng communication gap? magandang tanong yan. So, una sa lahat, meron tayong 4 na stages ng communication. Una, kung ano yung gusto mong sabihin. Pangalawa, paano mo ito sinabi? Paano lumabas sa bibig mo? Pangatlo, kung ano yung narinig ng receiver mo o ng kausap mo. Pang-apat is kung ano yung pagkaka-interpret niya dun sa sinabi mo. Kaya nagkakaroon ng communication gap ay dahil nagkakaroon ng lapses o disconnect dito sa 4 na stages na to. Sa totoo lang, bawat tao ay may kanya-kanyang interpretasyon sa bawat salita, kilos o sinasabi ng ibang tao. So pagka nagkaroon ng disconnect sa narinig niya at paano niya in-interpret yung message na yon, nagkakaroon ngayon ng communication gap. Ano yung mga paraan para maiwasan natin to? Una, active listening. We don't listen to respond. We listen to understand. Pangalawa, magtanong tayo kung hindi natin naintindihan yung sinabi ng ating kausap. Pwede mong sabihin, what I heard is, ganito ang sinabi mo. At pwede namang i-respond sa iyo ng kausap mo, what I meant to say was, ang ibig kong sabihin ay, blank. Sa ganitong paraan, mariresolbahan natin ang communication gap and make sure that communication is seamless and flawless. Nagkakaintindihan tayo. Ganun pala yun. Ganon yun. Ako si Boy Lara, ngayong Certified Trauma and Resilience Life Coach. Kung nais ninyong magtanong o may mga hinanaing kayo na gusto ninyong sagutin in a trauma-informed way, mag-comment lang kayo.